Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is, normal lang ba na ayaw kong makipag-usap sa mga tao? Well, based on my experience din, kapag nakakaranas ka ng mental health sa sarili mo, kasi hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo. And then papasok dito na maiirita ka, nagagalit ka, madali kang magalit, kaunti yung pasensya mo. So, it's because kaya ka nagagalit, kaya ka naiirita, kaya ayaw mo nang makakausap kasi even yourself, hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari sa'yo. And then, kung may kausap ka man, itong taong ito, kung judgmental naman, lalo kang maiinis, lalo kang madidepress. Kasi yung mga taong may mental health problem, ang nais lang nila is yung taong makikinig sa kanila, hindi magbibigay ng mga advice na kung ano-ano. And dapat open-minded din. At dapat 100% kang naka ano ka sa kanya, nakikinig ka sa kanya. Hindi yung may kinukulikat kang cellphone mo or palagi kang tumitingin sa relo mo. No. Kailangan talaga na 100%. At kailangan din na mayroon kang knowledge kung ikaw ay nakikinig sa kaibigan mong may pinagdadaanan. Dapat ikaw na kaibigan ka or ikaw na kapamilya ka, dapat may knowledge ka para alam mo kung papaano mo siya i-approach, papaano ka makakapagbigay ng advice in a proper way. Kasi may mga tao na bigay lang sila ng advice na sasabihin, oh, magdasal ka kasi kulang ka sa dasal, kulang ka sa simba, kulang ka sa sa tawag nito sa pananampalataya mo. It is not like that, kasi akala ba ninyo na itong taong ito, hindi ba sila nananampalataya, hindi ba sila nagdadasal? Nagdadasal din sila, but punto talaga na nawawalan din sila ng pag-asa kasi nga, hindi nila maintindihan, hindi nila masagot-sagot yung mga katanungan na bumabagabag sa kanilang sarili, sa kanilang isipan, sa kanilang mga nararamdaman. So, ikaw pa ba, pag may nararamdaman ka, tapos gusto mo ng kasagutan, tapos walang may nakakasagot, hindi ka talaga kumbaga hindi ka talaga magiging relax, hindi ka magiging komportable kasi nga may something na nangyayari sa'yo. So, yung ina-advise ko palagi is dapat pumunta kayo ng psychiatrist, magpakonsulta kayo sa psychiatrist. Huwag kayong magse-self-diagnose sa inyong sarili. Kasi lalong lalala yan. Kasi hindi tayo expert about what is mental health, ano yung mga nangyayari sa atin. Kaya nga, yung psychiatrist, sila yung may alam kasi pinag-aralan nila for how many years that. At hindi lang pinag-aralan, nag-ano din sila yan. Kumbaga, nag-observe din sila sa mga taong may iba-ibang klaseng mga mental health. So, hindi normal pag hindi ka mag-share sa iyong pamilya. And dapat mag-share ka rin kasi nung time na yun, ako nung 2016, nung 8 months old yung anak ko, back then, mahirap siya na every time na magtatanong yung mother-in-law ko, every time yung asawa ko magtatanong sa akin, anong gumugulo sa akin, bakit hindi ako nagsasalita, something like that. So, nahihirapan ako minsan. So, sometimes, I raise up my voice na minsan sumisigaw ako kasi hindi ko maintindihan yung sarili ko. Paano ko may explain sa kanila, even me, hindi ko maintindihan yung sarili ko, di ba? And luckily naman yung asawa ko, siya, pasensyoso. Sobrang haba yung pasensya niya. Hindi niya talaga ako pinilit, hindi niya talaga ako kinukulit, something like, kumbaga, naghihintay siya na mag-open ako sa kanya. So, kasi, paano ko mag-o-open sa kanya kung walang tutulong sa akin? At paano ko matutulungan yung sarili ko kung walang may mag-aano sa akin, magtawag na ito, maggagabay, di ba? Kailangan natin ng gabay. Yung baga,
prayer kasi is not enough. Kumbaga, 'di ba sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung magpray-pray ka lang pero hindi ka gagawa ng paraan, hindi ka talaga gagaling, hindi ka uunsad, walang pagbabago yung buhay mo. Kasi nga pag puro pray ka lang, doon papasok ang frustration, doon papasok na mag-blame ka kay God, sasabihin mo, bakit sobrang daming tao dito sa mundo, bakit ako pa, 'di ba? Doon papasok. So, ang inis mo sa sarili mo, kumbaga ibinubuntong mo sa Panginoon, 'di ba? Pero yung totoo, dapat ikaw ang maghanap ng paraan. Na may mga paraan. Yung iba kasi puro reklamo sila, na sinasabi nila na hindi sa akin nakakatulong nung psychiatrist. Bakit nag-psychiatrist ka na ba? Kasi narinig mo lang yan sa ibang tao, narinig mo lang sa isang content creator na ganito yung ginawa ko. Hindi ganun, guys. Dapat kung magnunood man kayo ng isang content creator, make sure na yung sinasabi niya is may katuturan, yung sinasabi niya is makakapagbigay sa iyo ng lakas ng loob, ng sinasabi mo sa sarili mo, okay, kailangan ko talagang maghanap ng makakatulong sa akin, yung eksperto talaga. Hindi ako mag-self-diagnose, at hindi ako magiging denial na hindi naman ito ako, malakas. May mga time talaga na mawawalan tayo ng lakas. May time talaga na tayo, kumbaga madadapa tayo, but hindi forever tayong nakadapa, 'di ba? Kailangan din natin tumayo. Pero kung hindi mo talaga kaya, you need help. Kailangan mo talaga ng isang gabay na maging bumalik ka uli, na like for example, kung mayroong kang social anxiety na hindi ka nakakapunta ng overcrowded. Kasi nga natatakot ka, kasi nga may phobia ka, kasi nga nagkaroon ka ng trauma. So kailangan mong din ng psychiatrist, yung exposure therapy, na pwede ka ring may sumama sa'yo, sasama sa'yo araw-araw, and then pag alam mo na kaya mo na, kasi you used to it. So kakayanin mo talaga yan kasi you already there. Without mayroon kang gabay or wala, makakaya mo yan kasi nakaya mo na nga na makalabas ng may gabay ka. How much more kung ikaw lang, 'di ba? You have to try it. You have to believe that to yourself. Kasi nga ikaw rin mismo ang mag-aano sa sarili mo. Pero kung sasabihin mo sa sarili mo na ayoko na, surrender na ako. Honestly, nagkaroon din ako ng ganun nung hindi pa ako nagpapa-psychiatrist, na to the point that I want to end that everything kasi nga wala na akong gana, hindi na ako lumalabas, hindi kasi yung kurtena namin, yung kurtena namin hindi ko na ino-open, palagi na lang nasa loob, palagi na lang nakasarado lahat. So nung time na yon, yung asawa ko natakot siya. And then nung time na yun, sinabi sa akin, para siyang sampal na sinabi niya sa akin na kailangan mong mag-psychiatrist. At sinabi ko sa kanya, bakit? May something ba sa akin? So, yung time na yun, I was still denial. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, galing ako sa mahirap na lugar, galing mahirap na country ako, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Nung nasa Pilipinas pa ako, kahit hindi man lang kami makakain sa isang araw, nasusurvive ko na okay, bukas magiging okay din ang lahat. So, bakit ngayon na nandito na ako, and hindi ko kayang depensahan yung sarili ko, especially my mental health, na parang sinasabi ko sa sarili ko na I don't need help, but the truth, I need help. Pero nung time na yun talaga, guys, na-realize ko, every time na nakikita ko yung anak ko, 8 months old, sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko pang mabuhay, gusto ko pang makita lahat ng pagbabago ng aking anak, na yung paglaki niya, na nandyan pa rin ako, na sumasayaw sa entablado, yung kanyang mga success ba na dapat nandoon ako. So nung time na yun, na-realize ko talaga that I really need it. Nung umpisa mahirap, guys, na i-share mo yung mga experience mo kasi nahihiya ka. You feel ashamed to share all of that. Kasi
sa isip mo sasabihin mo na this is bullshit, something like that, na hindi anong sasabihin nitong taong ito sa harapan ko, i-judge niya ako, or sasabihin nag-iinarte. You know what, yung psychiatrist, depende lang kasi sa psychiatrist na i-judge ka. Hindi sila tunay na mga psychiatrist kung ganun man. Hindi sila karapat dapat na maging psychiatrist, kasi yung psychiatrist, guys, is dapat iniintindi ka, hindi magsasalita ng mga ganun, na mga sasabihin na, nag-iinarte ka, dapat hindi ganun yung ano mo, dapat maging ka, positibo, dapat tawag nito, dapat hindi mo seryosuhin yung buhay, dapat maging ka, kumbaga, maging mag-pray ka, or maging, tawag nito, maging positibo ka lang palagi, tumawa ka, something like that. No, yung psychiatrist, guys, hindi sila nagbibigay ng advice. My psychiatrist, hindi siya nagbibigay ng advice. Nagbibigay lang siya ng advice, a few advice, but yung advice na yun, minsan talaga, nung time na yun, I still remember, nung kasagsagan talaga na, I think mga 3 years, 4 years na on still my consultation, sinasabi talaga niya sa akin na you have to try it to go out, you have to try it to face it. At sinasabi ko talaga sa kanya, it's easy to you, doctor, to say that. At sinabi na talaga niya sa akin, I do understand kasi nakaranas din ako, nandun din ako, but you only need time, wag mong i-force yung sarili mo. And if ever man na mangyari yan, na on the spot ka na mangyari yung panic attack mo, dapat you have to face it. At yung ginawa ko in my own coping mechanism is, mayroon akong calm pills na dinadala sa aking bulsa, at palagi ko yung dinadala. And every time na umaatake, kasi kasi kapag ikaw ay may panic attack, alam mo yung sinyalis na aatake yung panic attack. So nung time na yun, pag alam ko, dinalagay ko yung kamay ko sa may bulsa ko, at inaano ko lang yan, hinahawak-hawakan ko lang yan. They make me relax. Binibigyan ako ng relax. And if ever man hindi siya mag-work, tumatawag ako sa aking asawa. At yung asawa ko, sinasabi niya sa akin na, anong desisyon mo? Uuwi ka ba? At sinasabi ko sa kanya, no, I'm almost at my work. So, nung time na yun, sabi niya, okay, kung kaya mo, just do it. So, ako talaga, guys, kung kaya ko talaga, even nga kung hindi ko kaya, I'm still doing it. Kumbaga, ginagawa ko pa rin. So, kumbaga sa next na na consultation, sinasabi ko ito sa aking psychiatrist para yung feeling ko, I feel flattered, I feel confidence, kasi sinasabi ko sa kanya na, Dok, inatake na naman ako sa train, sa bus, at sinasabi niya sa akin, anong ginawa mo? Sinasabi ko na, hinawak-hawakan ko lang yung yung calm pills ko, at sabi niya, tinake mo ba? Tinake. Sabi ko, hindi, kasi pag alam kong necessary siyang i-take, I take it. Pag hindi ko siya tinitake, hindi ko siya iniinom. So sabi niya sa akin, that's good. That's a good sign. Tapos sabi niya, anong ginawa mo? Umuwi ka ba? Umatras ka ba? Sabi ko, no, I still keep on going. Kasi sabi ko sa sarili ko, pag bumalik ako, talunan ako. May time talaga. May time na bumalik din ako. May time din na bumalik talaga ako. Kasi pag higher yung stress na nararamdaman ko, tapos yung panic attack na yung atake niya is mataas, doon umuwi ako. May time talaga na umuwi ako, pero isang beses lang talaga, kasi it's over stress talaga ako, na syempre para sa akin talaga is time is important talaga para sa akin. So, nung time na yun, kasi mga 9 na or 9:30 na late na talaga ako, kasi nga may yun, kumbaga may competition sa Leuven nung time na yun ng bicycle. So, hindi ko alam na ganun. So, nagtumawag ako sa aking trabaho, na sabi ko na hindi ko kaya pumasok. So, nung time na yun, they accepted, and pumunta ako sa aking doktor. Kasi dito talaga, pag absent ka, kailangan kang pumunta ng doktor para sa next day na pagpasok mo, mayroong kang katibayan na pumunta ka sa doktor. So, kasi alam ko naman yung gagawin ko, and hindi ko naman ina-isolate yung sarili ko. Yun ang talaga ang importante. So,
Hindi maganda talaga na kumbaga iaano mo, i-shutdown mo yung sarili mo. Kailangan mo talaga na may kausap ka para mailabas mo yung mga nasa isip mo, yung mga nararamdaman mo. And if ever man na hindi mo kayang makipag-usap kasi naiinis ka, journal. Yun ang pinaka-importante, journal. Magsulat ka. Kumuha ka ng papers and ballpen, magsulat ka. Kung ano yung nasa isip mo, mga nararamdaman mo, isulat mo lahat. Yun ang ginawa ko. Isa rin yun ang coping mechanism ko na ginamit ko. And yun talaga, dapat talaga maging initiative ka sa sarili mo. Hindi ka mag-self-pity sa sarili mo kasi nga having panic attack or anxiety, magsasabihin mo na hanggang dito na lang ako. No, hindi hanggang doon ka na lang. May ano ka pa, may marami ka pang gagawin. Dapat ma-discover mo yun. Yung unahin mo yung pag-treat ng anxiety attack mo. Unahin mo yun, unahin mo yung mental health kasi para yan sa'yo. Hindi yan para sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, anyway guys, thank you so much. Sana nakapagbigay ako ng counting knowledge, counting inspiration doon sa mga taong nakakaranas din ng same na naranasan ko. You need really help na mailabas mo lahat yung mga saloobin mo. And I said, like what I said, kung hindi mo kayang makipag-usap, kailangan mong isulat lahat. Yun ang pinaka-importante na kumbaga ma-release mo yung mga nasa isipan natin. And thank you so much sa pagsuporta at panonood ng aking video. Thank you so much. Bye-bye.